Iwan ka man ng iba, hindi ka iiwan ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 8 verses 1 to 11, and I read it for you. Then each of them went home while Jesus went to the mountain of Olives. Early in the morning he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and began to teach them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and making her stand before all of them, they said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" They said this to test him, so that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let anyone among you who is without sin be the first to throw a stone at her." And once again he bent down and wrote on the ground. When they heard it, they went away, one by one, beginning with the elders, and Jesus was left alone with a woman standing before him. Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one, sir." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go your way, and from now on, do not sin again." Malapit na po ang mahal na araw, at sa ating pong mga binabasang ebanghelyo at mga pagbasa na galing sa Biblia, napapakinggan po natin kung papaanong gumagawa na ng hakbang ang mga kalaban, ang mga taong naiinggit, ang mga taong ayaw kay Jesus. Sinusubukan nila upang masilo nila si Jesus at madakip sa pamamagitan ng kanyang mga bibitawang salita. Sa ating pong ebanghelyong binasa sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong sinubok ang ating Panginoong Jesucristo. May dinalang isang babaeng naaktuhan at nahuli sa pakikiapid. At yun, tinatanong nila sa Panginoong Jesucristo, "Anong iyong masasabi?" Ang sabi sa batas ni Moises, kailangang pagbabatuhin ang babaeng nadakip sa akto ng pakikiapid. The Gospel says, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" They said this to test him so that they might have some charge to bring against him. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga sumusubok at nanghuhuli sa mga bibitawang salita ng ating Panginoon. Bagkus ang wika ng Panginoon, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa kanya." At unti-unti, isa-isa, nagsialisan sila. Iwan man tayo ng iba dahil sa ating madilim na nakaraan, ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Sa punto na tayo ang nangangailangan, sa punto na tayo ay nagkakasala at hindi natin alam ang gagawin sapagkat tila ba hinusgahan na tayo ng buong mundo, tila ba pinagsakluban na tayo ng mundo, tila ba ang bawat taong nakikita natin ay mayroon at mayroong panghusga ng sinasabi sa atin. Ibahin natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos ng awa. Ang Panginoon ay mahaba ang pasensya. Ang Panginoon ay maawain. At nakahanda siyang tulungan tayo, iangat tayo, at tayo'y ialis sa kadiliman, sa kasalanan kung nasaan tayo. Nagtagpo ang awa ng Diyos sa babaeng nagmamakaawa.
Sa tuwing tayo po ay nagmamakaawa sa Panginoon, awa ang Kanyang ibinibigay. Lagi po nating tatandaan, kapag tayo po'y nagkamali, nadapa sa buhay, may pagkakataon pa para bumangon muli. Kasama natin si Jesus sa ating pagbangon. Ang huling talata ng Ebanghelyong ating binasa ay isang paalala sa atin sa tuwing natatanggap natin ang awa ng Diyos. Ang sabi niya, "Neither do I condemn you. Go your way, and from now on, do not sin again." Huwag ka nang magkasalang muli. Madalas po kasi sa atin, gumagawa tayo ng paulit-ulit na kasalanan dahil nagiging rason na natin, ay naku, mangungumpisal na lang ako. May awa naman ng Diyos. Nagiging palusot, nagiging rason sa maling dahilan. Bagkus, kapag tayo po'y kinaawaan ng Diyos, naway matuto tayo. Nawa, huwag na tayong magkasalang muli. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sapagkat sa mga panahon na kami po'y tinalikdan ng iba, iniwan na ng mga taong inaakala naming mananatili sa aming buhay, kayo po ang nanatili. Kayo po ang Diyos ng awa. Kayo po ay mapagmahal. Maraming salamat po. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.